Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Maraming bagay ang hindi nakakasawang panuurin. Ito yung mga video na masarap ulit-ulitin sa internet. Nakakaliw manood ng mga mukbang videos at nakaka-relax din manood ng mga naghahalo ng semento. Hindi ko alam kung bakit ba parang nasasarapan ako makakita ng sementong hinahalo. Pero bukod sa mga yan, masarap ding manood ng mga hayop at kung ano ang itsura ng kanilang anak. Gaya na lang ng panda. Sino ba naman ang hindi maaaliw sa sobrang kakita ng hayop na ito? Ang cute ng mga bagong silang na panda pero kahit matanda na, cute pa rin sila. Kapag nagbuntis ang panda, inaabot ng 3 hanggang 5 buwan bago isilang ang baby. Bago pa sila manganak, ang mga nanay na panda ay naghahanap ng pwesto na mainit at malambot kung saan magiging ligtas ang kanyang anak. Madalas ay 1 o 2 piraso ng cute na baby ang isisilang ng nanay. Kapag naging 2 ang baby ng panda, aalagaan lang ng nanay yung isa niyang anak at pababayaan ng pangalawang baby panda na mamatay at magutom. Buti na lang at may research facility na inaalagaan ng mga panda kahit ilan pa ang kanilang maging anak. Ang mga baby panda ay pinapanganak ng bulag at halos walang buhok. May timbang lang ito na 150 grams. Pagkalipas ng 1 buwan, medyo makapal na ang buhok ng baby panda at meron na silang itim na patching sa katawan. Handa na rin nilang imulat ang kanilang mata sa edad na 1 buwan. Ang cute, di ba? Ang isa pang nakakaliw panuurin ay ang nakakatuwang muka ng chameleon at kung paano sila magpalit ng kulay. Akala nila na nagpapalit ang chameleon ng kulay para makapag-camouflage o magtago sa kalaban, pero dun ka nagkakamali. Ang mga chameleon kasi ay nagbabago ng kulay depende sa kanilang mood o nararamdaman. Ayon sa mga scientist, ang pagbabago ng kanilang kulay ay paraan ng chameleon upang makipag-communicate o makipag-usap sa kanilang kalahi. Maaaring maging kulay pula ang chameleon sa tuwing nagagalit o di kaya ay magkulay berde sa tuwing sila ay nare-relax. Ito ang itsura ng bagong silang na chameleon. Para itong chewing gum na gumagalaw. Kapag ang babaeng chameleon ay nagbubuntis na inaabot ng 2 buwan bago isilang niya ang baby chameleon. Ang isang chameleon ay kayang manganak ng 10 hanggang 60 piraso ng itlog. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nawiwiling mag-alaga ng chameleon dahil sobrang cute ng kanilang baby at nakakaaliw pang panuurin. Ang susunod naman nating mapapanood ay ang Malayan tapir. Sa unang tingin, aakalain mo na anak ito ng pinaghalong baboy at elepante. May tangkad ito na 3 to 4 feet at humahaba ang katawan ng 6 hanggang 8 talampakan. Mabilis mo itong makikilala dahil sa katawan nito na kulay puti at yung mga binti at ulo nito ay kulay itim, para ding panda. Ang balat nito ay may kapal na 2.5 cm. Depensa nila ang makapal na balat laban sa mga tiger. Malakas ang pandinig nito, ngunit mahina naman ang paningin dahil sa maliit nilang mata. Sa tuwing panahon ng mating season, ang mga babaeng tapir ang masugid na naghahanap ng lalaki. Kapag nagkita ang lalaki at babae, kumikilos sila na parang nagkakagatan at gumagawa ng ingay. Marahil ay ito ang kanilang kakaibang paraan ng panliligaw. Kapag nanganak na ang tapir, makikita mo ang cute nilang baby. Kulay itim ito na may stripe ng puti. Ang mga baby tapir ay aalagaan ng kanilang nanay sa loob ng 6 to 8 months hanggang sa kaya na nitong protektahan ang kanilang sarili laban sa mababangis na predator. Ang isa pang hayop na siniseryoso ang pag-aalaga ng anak ay ang mga elepante. Paano ba naman? Ang batang elepante kasi ay inaalagaan ng kanilang nanay ng halos 2 taon. May mga naobserbahan pa nga ang ibang siyentipiko na inaalagaan daw ng elepante ang kanyang anak hanggang sa pagtuntong nito ng 6 na taon. Para din pala silang tao na matagal na inaalagaan ng anak. Upang protektahan ng mga batang elepante, dapat ay hindi ito lalayo sa grupo o herd. Herd ang tawag sa grupo ng mga elepante. Ang isang bagong silang na elepante ay kayang tumimbang ng 110 kilos. Pagkatapos ipanganak ang baby elephant, marunong na agad itong lumakad sa paglipas lang ng 2 oras.
Obligasyon ng mga babaeng elepante ang alagaan ang mga bagong silang na baby at hindi ito madali. Nanganganak kasi ang mga babaeng elepante kada 4 na taon, kaya palagi mong makikita ang babaeng elepante na may inaalagaang baby. Ang susunod nating bida, siguradong kaaaliwan mo ang kanilang kabagalan. Ang tawag sa cute na hayop na ito ay sloth. Meron itong matutulis na kuko na parang katulad ng kay Wolverine. Huwag ka matakot sa sloth dahil ang kuko nito ay ginagamit nila upang makaakyat ng puno at hindi para manakit. Buong buhay kasi ng sloth ay palaging nasa puno at bumababa lamang sila para pumupo. Kahit sa oras ng panganganak, mas gusto nila ang nasa puno. Sa video, makikita ang sloth na nakalambitin sa puno habang isinisilang ang kanyang anak. Ganito pala manganak ang mga sloth, no? Hindi nauhulog ang baby sloth dahil nakatali pa ito sa umbilical cord ng kanyang nanay. Kapag naputol na ang umbilical cord ng baby, magsisimula na itong magpakarga sa kanyang nanay. Trabaho ng nanay na alagaan ang baby sloth sa loob ng 9 na buwan. Medyo mahaba ang buhay ng sloth dahil umaabot ito sa edad na 40 taon. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin nyo ang subscribe button. Libre lang mag-subscribe kaya dali, pindutin mo na! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello sa nanay ko na si Mama Elizabeth at sa tatay ko na si Papa Numeriano. Hello rin sa kapatid ko na si Kuya Noel at sa asawa niya na si Ate Lizelle at sa pamangkin ko na si Martin Prince. Hello rin sa kapatid ko na nasa Canada na si Ate Lenlen at sa asawa niya na si Kuya Darwin at sa mga pamangkin ko na sina Eunice, Dylan at Ayapay. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!